Oh, wow, kita mo, breaking news talaga. Ano nangyari dito? Walang sounds. PFA, wala pang konfirmasyon sa ulat ng pagkaka-aresto, mga kabsat, no? Pero mga kakabsat, ako po, ito, tingnan natin. Naku, wala pa. Pero meron tayo, sa Inquirer, mga kakabsat, merong ang tawag nito. Ito. Global Inquirer. Okay, share natin to. Huwag na natin patagalin. Punta na natin, mabsat, Zaldico. Ito po, mabsat, article sa Inquirer. April 16, kanina lang mga kakabsat, 8:23. Ito na, kumakalat na mabsat. Zaldico caught in Prague. PH trying to confirm. What Prague? Saan ang Prague? But anyway, sige, tingnan natin ha. Mabsat. Manila, Philippines, authorized are verifying if fugitive former former ako Bicol Representative Zaldico, who has been wanted for months over the flood control scandal, has been arrested in Prague. A well-placed source told the Inquirer. Ko was reportedly arrested by Prague authorities at the border as he tried to enter the country without papers. According to the source, who has deep knowledge of the flood control investigation, but it is not authorized to speak on the matter. Details of co-arrest, including the exact place, time, and circumstances, are still being investigated. The Inquirer sought confirmation from the Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya, the Interior Secretary Justice John Vic Rimulya, but they have yet to respond as of this writing. This is developing story. Nako po mga kabsat, nako po. Magandang balita to mga kakabsat. Nako po, magkakaalaman na tayo. Ha? Kaya okay. Oras. Wait lang ha. Zaldico. Parang mayroon pa ako nakita dito. Ito naman sa batas. Batas PH. Sabi dito, kita nyo ba? Wait lang. Tanggalin natin. To, kumakalat na mabsat. Diyos ko Lord. Ito to. Just in. Highly reliable source. Reliable source daw told Batas PH that former ako Bicol Representative Zaldico is reportedly now in the custody of law enforcement authorities in Prague. As of this posting, Philippine government officials have yet to confirm the veracity of this report. Asan ba yung Prague? Mandali lang Wait lang. I-google ko nga saglit lang. Where is... Parang first time ko marinig yan Where is Prague? Sa Europe, mga kabsat. Sa Europe pala to. So Prague is the capital and the largest city of Czech Republic, located in Central Europe, situated in the historical region of Bohemia. It lies on a Vitata River, known as the heart of Europe. It is positioned roughly around 350 kilometers northwest of Vienna and 350 meters of South Berlin. So saan pa na to, mahabsat, no? Ito, pagnan natin. Na-curious ako, mayroong saan yung Prague? Ito, ginugol ko na mabsat. Prague. Ayan. So, katabi siya ng mga bansa dito sa Europe, mga kabsat. Mostly sa Vienna. Ayan. Medyo parang, city ba to? To, nasa Google Map na tayo. Mapa na talaga to. Utragis. Nahuli na mga kabsat. Diyos ko Lord. Pero tingnan natin, no? Yung update. Pero so far, kino-confirm na nila mga kabsat. Diyos ko Lord. So, ayan mga, dyan po nahuli, no? According dito sa Inquirer.net sa kanilang source at siyempre sa Batas PH, mga kabsat. So, balikan ulit natin. Wait lang.
Sa mga nahuli, mabsat, to. Zaldico caught in Prague, PH. So, Pilipinas is trying to confirm as of 8:23 ng gabi. Ngayon, guys. Ngayon lang. 1 hour ago. Sabihin mo na. Okay. So, Manila authorities are verifying if fugitive former ACO Bicol Representative Zaldico, who has been wanted for months over the flood control scandal, has been arrested in Prague. A well-placed source told the Inquirer. Diba? Co-reportedly arrested by Prague authorities. Aba, pa nga kaya ba sa kan? Teka nga. Last. Zaldico arrested. Check ko lang Zaldico arrested in Prague. Tingnan natin na magiging sagot ni AI. Si best friend AI. Anong magiging sagot niya? Arrested News 2026. As of the latest reports, the alleged arrest of Zaldico in Prague is not yet officially confirmed. What we know so far, a report from the Philippine Daily Inquirer says, ayun na, pinakita ko kanina, authorities are verifying the information that Zaldico may have been arrested in Prague. Some reports mention he has already stopped or detained at the border while trying to enter without proper documents. Philippine authorities are still confirming the accuracy of this report. Zaldico is a fugitive, former congressman linked to alleged flood control corruption. Prior to this, Philippine government has been seeking Interpol assistance, exploring extradition options if it is located abroad. So in short, hindi pa confirm, Mabsat, no, nahuli, pero ito, Mabsat, no, the status ngayon is verification stage na po ang ating mga kapulisan, ang DOJ at ang DILG, Mabsat. Pero so far ba, pag ito talagang Diyos ko Lord, Rudy, nako po, siguradong din na sila makakatulog nito. Ito na, this is na no? This is the tawag nito. This is the time na mag-ikon kayo. Magkikabahan na kayo. Maraming salamat. Stars doon. Porn stars. Porn stars? Sino porn stars? Prague. Shucks. Ito. Palike naman po tayo. Ayun, kaya nga. Good everyone. Maestro Paul and watching from California, USA. Roger Romero. Shoutout Kabsat. Ayan. Shoutout sa mga kasama natin dito. So, ito na nga, Mabsat. Si Zaldico. So, kung totoo yan, Mabsat, na nahuli na si Zaldico, arrested by the Prague authorities. Ay, nako, Diyos ko Lord. Magdasal na kayo mga garapata, no? Nako po, sigurado hindi kayo makakatulog dito. Di ba? Matagal yun ang gusto to, di ba? Magkakaalaman na. Di ba? Sino yung... Kasi di ba, napansin nyo, nung nagkuhan si Zaldico noon, yung, part 1, part 2, part 3, hanggang ngayon, wala nang update. Yun na yung last. Di ba? Tahimik na. Diyos ko Lord, Rudy. So, yan yung latest so far, mga Absat. So, abangan na lang natin, no? Mga Absat, kung ano ang magiging next move. Pero so far, may lumalabas na dito sa no? So, kino-confirm na ng DOJ at saka ng DILG. Kasi ito, breaking news, kalalabas lang kanina. 1 hour ago, mga Absat. Habang nagdi-dinner tayo, pagkatapos natin mag-live, biglang nag-notify kagad, Toot! Ay, Diyos ko Lord, Rudy. Lako, Zaldico! Not that I watch porn, Lord. Sabi daw, info lang po. Sabi naman ni Captain Dorcus Titanius, Zek has one of the most popular porn stars. Ha? Anong porn star pinag-usapan dyan? Loko-loko kayo. Diyos ko po ron. Ay, marami. Yung pala. Binabagit pa lang niya. Okay. Okay, kasi titingin ko yung mga comment, what's Prague? Pati nga ako, napaisip ako, anong bansa yan? So, abangan na lang natin, Absat, no? Relax, stay tuned. Sigurado bukas. O kaya mamaya, malay natin, pagkatapos ng live natin, ito na. Diyos ko Lord. Alright. Kasi talagang, Absat, no? Talagang kino-confirm na po nila. Pero tinitingnan ko dito, sa YouTube meron ba? Check natin sa YouTube. Check ko lang sa
Para hindi lang si AI. Zaldico, arestado na. Zaldico, arestado na. Tingnan natin Wala pati si Attorney Claire! Wala. Wait lang. Ito ba yun? Topic ni Attorney Claire mamaya. 9:40. Ngayon. Uy, topic ni Attorney Claire. Rodriguez. Nakita nyo ba? Oo. Pati si Attorney Claire, Zaldico, nahuli na. Mag-uumpisa na siya, guys. Nag-uumpisa na siya. So, start siya ng ngayon na mismo. Ngayon. Sige, abangan na natin. Sakto pala na kaya Attorney Claire tayo mga kabsat. Eto na mga kabsat, tignan natin. Sigurado, mas maraming source itong sa Attorney Claire. Nasa palasyo yan di ba? Tayo, nakita lang natin sa Nakita lang natin sa feeds natin, Diyos ko Lord Rudy. Kaya sigurado, ako po, hintayin lang natin saglit si Attorney Claire Mabsat, mag-start na po siya. May nakabang ng 361 kasama si Maestro. Start po dito is 9:40, 9:50 na. Ito, 10 minutes delay na si Attorney. Kaya abangan na lang natin. Kumustahin natin mga kasama natin dito. Mega love shoutout. Si Ardayan nandun sa kabila. Si Gis, Addictus Rex malamang nandito. Shiro Konzaki, Shiro Konzaki. Ayun. Ayan. Nakaabang tayo, Mabsat. Hintayin lang natin si Attorney Claire, Mabsat. Nakatap tayo kay Attorney. Ayan, 400 na. Dumadami na yung nanonood. Abangan natin si Attorney Claire. Again, Mabsat, ito breaking news talaga to, Mabsat, kasi lumabas sa Inquirer.net. So, tingnan lang natin. At tinatopic na mismo ni Attorney Claire. Diyos ko po, Rudy. Nako po, tignan natin anong update dito. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like. Shoutout to Yomichin. Nahuli na ba, Maestro? According sa news, sa breaking news ng Inquirer. Pero kino-confirm, sabi nga sa Inquirer, kino-confirm daw ng DILG at saka ng DOJ. Kaya ako po, maganda to. At ngayon, topic na mismo ni Attorney Claire, mga kabsat. Nakatap tayo. Sabi ni M. Jolly, Prague pronounce Prague. Ay, Prague. Prague ba? Okay, so salamat po, Ma'am M. Jollyland. Czech Republic po yan, Maestro. Ayun, salamat po. Prague. Silent G. Prague. First time ko makakonto First time ko ma-encounter to. Saint Benedict, shoutout kabsat. Sino mga bagong pasok dyan? Shoutout sa inyo. Nakatap tayo kay Attorney Claire. Hinihintay lang natin, Mabsat, Si Daisy Cartas nandyan din. Arton Zala. Si Lenita. Sino pa nandyan? Si Roger Romero, syempre, from California. Desert Spring. Shoutout. Desert Spring. At syempre si Naomi Chin from Japan. Puro mga international yung mga viewers natin ngayon, Nakabang tayo dito. Good PM. Let Reyes, shout out Kabsat. Let Reyes, shout out Kabsat. Alright. Hintayin lang natin si Attorney Claire, Mabsat. Sa mga di pa nagla-like dyan, like naman tayo dyan, Mabsat. Huwag yun ay pagdamot. Like and subscribe tayo. At tayo inaabangan natin itong breaking news na to. Puganteng si Zaldico, arestado na saan? Sa Prague. Di ba? Tama ba, Madam Janilan? Prague. Parang Prague. Hopefully, nahuli na talaga at sana si Bak. Ayun nga. Isama na natin si Puganti Roque. Magsama-sama silang lahat. Diyos ko po. Marami na nakabang kay Attorney Claire. Mabsat, Ilan na ang viewers na Attorney Claire? 440 na nakabang. Wait lang natin, Mabsat. Good news yan. Great job. Ayun, dami nagko-comment, daming natutuwa. Nababasa niya ba doon sa pinakadulo? Ayan, nag-start na. Here we go. Attorney Claire, pasok. Salamat, Attorney. Ayan.
Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is April 18, 20... Today is April 16, 2026. At mga clear, this is definitely a breaking news. Breaking news talaga! Natin to dahil kapapasok lamang po nito at tayo din po ay tinawagan ng Pangulo patungkol po dito. Ay, confirm na ito pag tinawag ni Pangulo yan. Ngayon, mga ka-clear. Okay? Siguro nakita nyo na rin po sa post ng ating Pangulo. Nahuli na po si Zaldico. Is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Okay? We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. So nahuli na po si Zaldico, mga ka-clear. At so hindi po tayo makakapagbigay ng anumang additional information dahil sa inaayos pa po ang mga dokumento para po makabalik dito si Zaldico. Binigyan ko lang po kayo ng update dahil yan po ang kalalabas pa lamang po siguro mga kapapasa pa lamang po sa atin ng mga 10 minutes ago. At si Pangulo po ang una nagbalita. Yan. At kaya confirm na sa media ang patungkol dito sa pagkakahuli po kay Zaldico. Yan po, lumalabas dito na siya ay nakadetine, no? Sa Prague dahil nga siya ay kumbaga bumiyahe, no? Bumiyahe patungong Czech Republic na without proper documentation. Alam naman natin kasi mga ka-clear na siya ay wala ng passport. Okay? Cancel po kasi ang passport ni Zaldico. Kita ko lang po, Okay. At sabi na, ginigipit. Diyos ko, Lord Rudy. Pakita lang po natin. Yon, ito po, Napakita ko po para po may konteksto po yung sinasabi na without proper documentation. Yan. December 10, 2025, Zaldico's passport canceled. As of, Pangulo din po ang nag-report, ang nagbigay ng informasyon niya, December 10, 2025, ang kanyang passport. I can report to you that Zaldico's passport has been canceled. That's why I have instructed the Department of Foreign Affairs as well as the PNP to coordinate with our embassies in various countries to ensure that the person we are pursuing cannot hide there. And if he goes there, he will be reported to us so that we can bring him back to the Philippines. Marcos continued. So yan po ang huling report ni Pangulo patungkol po kay Zaldico, December 10. At ngayon po, ang sumunod niyang report, ang sumunod niya pong pag-update, ay nahuli na nga po si Zaldico. Yan po, dahil nga tumatawid papuntang Czech Republic without proper documentation. Kaya po, nasa kamay po siya ngayon ng Czech authorities. Okay, so ayan, maliwanag naman po na tayo po ay nakikipag-coordinate. Yan po ang sinasabi ng ating Pangulo. Nakikipag-coordinate po tayo sa Czech Republic, as Czech government, para lahat po ng mga legal na proseso ay masunod. At ang pag-arrange ng kanyang pagbalik dito sa Pilipinas ay maisagawa na sa pinakamabilis na panahon, mga clear. So medyo yan lang po, no? Kasi wala po tayo maidadagdag sa ngayon. Supposed to be ang una nating ulat. Kaya nga, nakita niyo naman mga clear, ang una kong topic supposed to be ay kay VP Sara patungkol sa sobrang niyang pagkagalit, di ba? Dahil nga doon sa medyo na issue sa kanya, ang kanyang class standing. Pero anyway, awa ba, attorney? Dahil papasok na. Ayun po, just now, sabi ko kasi nyo, pinasok ko po agad ito, siguro mga 10 minutes lang ang pagitan. At ibinigay ko na po sa inyo. Hindi pa po lahat ng mga kababayan natin ay alam itong iniulat ng Pangulo sa atin. Okay? Ulitin natin po, nahuli na po si Zaldico. Nahuli na. Siya po ay nakadetine sa Prague, no? Matapos siyang tumawid, no, dito sa Czech Republic nang walang proper documentation. Ipinakita ko po sa inyo bakit walang proper documentation dahil ang kanyang passport ay canceled na. Sa ginawang ulat po ng Pangulo noong December 10, 2025. Okay? So, yan lang po ang update natin. Maraming salamat kay Braveheart.
Okay, waiting na po sa opening remark na Tragis, pinakamaganda. Diyos ko, Lord. Thank you. Ako, maraming magagalit niyan. Ay, Ito ang sigurado, pinakamagandang Atty. balita, mga kakli. Thank you, Braveheart. Thank you rin, Susan Omaye, from California, USA, and Nelson Copino. Maraming salamat sa ticket. Okay, sige, tignan ko lang inyong mga inyong mga ICC ba yan? USEC? Hindi. Oo. Hindi. Actually, buti na lang, ito yung mga clear. Supposed to be, di ba, papasok ako ng 9:30. Ayun na. Pag may tumatawag sa akin, may ganap eh. Di lang naabutan yung tawag kasi naunahan yung tawag bago ako pumasok dun sa 9:30 natin. Kaya hindi ako nakapasok agad. Mga clear, because of this. Dahil nga may bagong balita ang ating Pangulo patungkol sa pagkakadakip dito kay Saldico. Otherwise, siguro kung nakita nyo, baka kung napaaga ako ng pag-ano natin, pag-vlog, mga clear, baka nadilig nyo pa yung pag-ring sa atin. Okay, pero at least nakita po natin, hindi po totoo ang mga balita na kinakalimutan na daw ng Pangulo ang flood control projects. Diba? Nakita niyo po yung mga fake news na nagkalat. So, kung na tayo matiwala dyan, nakikita po natin kung paano nagtatrabaho ang gobyerno. At nakikita po natin na talaga po, diba? Sabi nga po ni pangalan nito, ni Baste, na itong pagpapaimbestiga daw ng Pangulo ay self-destruction. Hindi po magiging self-destruction kung itinatama ang mali. Ang lahat ng pagpapaimbestiga ito ay para pang ituwid. Kung sino ang may pagkakasala, dapat po na managot. At isa po ito. Kaya kita po natin ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Hindi lamang po nakatutok ang Pangulo sa epekto ng krisis sa Middle East. Nandiyan pa rin po ang pagpapaangat sa ekonomiya, kasama na po yan. And of course, mapanagot ang dapat na mapanagot. Wala pong diversionary tactic ditong ginagawa. Lahat po ito ay tinututukan ng ating Pangulo. Salamat, Attorney. Naiba na ang headline. Yun na. Oo, naiba na bigla, di ba? So, pangalawa na yon, yung kanina kong headline, iba na. Pangalawa na natin topic, yung biglaan. Nakita nyo naman mga clip, kanina pa lamang po ay nakita nyo, iba yung topic natin. Pero sabi ko sa inyo, kung pupuntahan nyo po ang Facebook po, account ni Pangulo Marcos Jr. Ayan, doon sa pangalang Bongbong Marcos ng ating Pangulo, mga ano lang po ito po pinasok, siguro mga bago mag 10 o'clock. Opo, kakaano lang po sa atin, kaka-update lang po sa atin. Kaya minabuti ko na rin po na matapos natin ma-update ang MPC, ang media, ay pumasok na po ako dito at nalitan ko po yung topic natin at ibinalita ko po sa inyo na nahuli na po si Zaldico. Yan. Okay, so siguro maliban sa media mga clear, hindi ko rin po alam kung nauna pa sila mag-post, pero nauna na po tayo magbalita dito matapos pong ibalita ni Pangulo itong pagkakahuli kay Saldico. Baka nga nauna pa tayo sa iba. Pero syempre, inulan po na informasyon ang mga media. And then after that, after na i-post ko rin po sa kanila at na-inform sila, diretso na po ako. Ganun diretso dito sa ating YouTube channel para kayo na rin po, mga ka-clear, at ang mga sumusubaybay sa atin dito sa ating YouTube channel, ay ma-inform po ng pinakahuling pangyayari dito kay Saldico. Ulitin po natin, si Saldico po, doon sa bagong pasok po dito, si Saldico po, cancel na po kasi ang passport niyan. Kaya pag alam po natin, pag cancel po ang passport, medyo nawawalan sila ng chance na umikot-ikot. Kaya sabihin natin na Schengen, or Schengen visa. Yan, kung ano man ang pagkakapronounce niyan, mga yan. Diba, minsan train lang yan. Hindi talaga minsan hinahanapan ng passport. Pero, siguro nagkataon, mga ka-clear, sabi nga nila God works in a very mysterious way. Diba? So, may mga pagkakataon na talagang siguro kung kailangan talagang merong mapanagot, magkakaroon ng dahilan para masukol ang mga dapat na managot. Well, anyway, mga clear, ito lang din sa atin
tayo bilang mga ka-clear at nag-aaral tayo ng mga proseso, ayaw naman din natin na mahusgahan ang sino man, diba? Nang hindi pa sila nalilitis ng korte. Hayaan natin sila, kung meron naman silang depensa, di hayaan nila. Hayaan natin silang magsabi ng kanilang kwento, diba? Pero syempre, kwento na maaari silang makross-examine. Di pwedeng kwento lang para makapagturo tapos walang mga resibo. So, yan mga clear, no? So, pinaka-latest po natin. Muli, nahuli na po si Zaldico. Okay? So, maraming salamat sa inyo. Mga masasaya na huli na si Don't forget po to share, to like, no? Click lang po yung like and subscribe sa mga bago po dito. And subscribe na rin. Okay, thank you. So, okay, Nelson Cupino, maraming salamat sa sticker. Elsie And Mix, kay shout out. Susan Omaye or Susan Omaye ng California, USA. Yan nakita niyo po. Yan po mismo nakapost sa Facebook account, no, sa account po ni ating Pangulo. Siya po ang una nagbalita na nahuli na po si Zaldico. Okay? So yun lamang po magkita-kita po muli tayo. Meron pa po tayo. Actually may dalawa pa po tayong topic. Dapat nga panlima to eh. Tingnan po natin kung makakaya pa kasi medyo gabi na. Pero lahat po ng topic natin ngayon ay medyo kakaiba. So sundan niyo po yung isa. May pangalawa na po ako. Di ko pa nailalagay yung thumbnail ng pangatlo. So let's just discuss. Most probably at 3 more topics. Sino one mga clear? Magaling lang manguya si Baste, yun na nga. And Joan Santos Derecho. Ito tandaan natin mga clear. Maski na naman si Harry Roque ay ang passport niya ay canceled na. So tingnan na po natin. At ang gobyerno po, gobyerno natin. Kapag may resulta na po, yan naman po ay inuulat. Ayan, Karen Davila, anong say mo? Yun, tama. Diyan, anong say mo? Maraming salamat mga Crisino Wal. Bye-bye. Yan, result ng ICI hard work na minaliit. Yeah, I agree. Arda yan, I agree. And of course, DPWH mga kaklira, DPWH, pati po court, pati po ang ombudsman, pati po ang DOJ. Lahat po yan nagtrabaho po for this. Sino Wal. Bye-bye. Salamat, attorney. Salamat, attorney. Ay, wala na, tapos na. Oh my goodness, ako po mga kabsat. So, confirm na mga kakabsat, no? Tingnan natin. So far, wala pa nagbabalita. Mas nauna pa tayo, mga kabsat. Diyos ko, Lord Rudy. Ito, sabi ko, tingnan natin yung post ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabsat. O, diba? Hindi pa lumalabas sa stream media, mga kabsat, pero pinakita ko na kanina, no? Kino-confirm. Ngayon, confirm na talaga. Kasi tinawagan si Attorney Claire, mga kakabsat. Diyos ko, Lord. Ito, si Pangulong Bongbong Marcos, mabsat. Ito na, Sa page, si Pangulong Bongbong Marcos, ito, mabsat. Nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into a Czech Republic without proper documentation. And it's currently in the custody of Czech authorities. We are in a close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as development. Yahoo! Kamusta na mga garapata? Diyos ko, Lord, Rudy. Wala na. Sasabihin nyo, hindi nila tinatrabaho. Eto na. Ito na yung pugante. Tapos yung next na pugante, yung nandun sa may nasa Austria. Isunod nyo na yan. Sigurado yan. Sigurado kinakabahan niya yung si Roque. Nararamdaman niya siya na susunod. Diba, Ma'am Sat? Diyos ko, Lord. So, napakagandang balita yan, Ma'am Sat, sa araw na to. No? Bago tayo matulog mamaya sa wakas, nahuli na si Zaldico. Zaldico! Ano yan? Diyos ko po, Rudy. Siya, mag-subtopic na tayo. Again, maraming salamat. Breaking news po. Confirm. Si Pangulong Bongbong Marcos na pong nagsabi na nahuli na itong si Puganteng Zaldico. Alright, here we go. Countdown tayo, mga kapsat. Countdown muna tayo. Ba't wala yung countdown natin? Hindi ko lang. Ano nangyari sa account ni Maestra? Ba't wala yung countdown ko dito? Dali lang media asset. Yo.